Sabi nila yung pagta-travel hindi daw ginugugol kundi na-experience. Pero ako ginugugol ko muna syempre. Matagal ko nang pinagpe-pray na makalabas ako ng Czech Republic at ito na nga, Lord answered my prayer. Sabi ko, Lakay, mag-book ka na, Gora na. At nag-prepare na nga kami ni Lakay ng mga babaunin para sa ganun makatipid kami kahit konti lang. Lord, may you guide us sa aming travel. Yung transition ba yung ginaganyan nila tapos magta-transition? Paano gumana? Ulitin ko. Ulitin mo nga. A day in my life as a warehouse picker dito sa Czech Republic na punong-puno ng pangarap, pag-asa at dedikasyon sa buhay. At 7:50 ng umaga, nandito na nga pala kami sa Brno. Kasi sa Brno, dito kami sasakay papuntang Vienna. At ito nga pala yung sasakyan namin papuntang Vienna. Sa likod nito, nandito mo na ilalagay ko yung mga luggage at yung mga baggage mo. Isa't kalahating oras sa biyahe mga idol, nasa Vienna airport na kami. At sinabi ko, Lakay, nasa airport na tayo, ano ang next step natin? At sumagot siya, sabi niya, hindi ko rin alam, Lakay, kasi first time ko lang din mag-travel. Patay. At sinagot ko naman siya, sabi ko, tara i-google na lang natin. At nalaman namin na ang Flughafen pala, ito pala yung kanilang airport. Sa ilalim nito ay merong tren. At sumakay kami ng tren para marating namin tong station na to. At ito nga palang una namin pinuntahan, sa totoo lang wala pa kasi yung ginagawa pa lang nung kaibigan namin. Kaya habang wala pa yung itinerary, nagdi-DIY na lang muna kami nila. Kaya sobrang ganda din ng palace nito mga idol. Tapos sa loob merong mga museum. Tapos hindi na kami pumunta sa loob kasi nga para marami kaming mapuntahan within that day. Kasi 24 hours lang kami sa Vienna. Tapos babalik na ulit kami ng Czech Republic. Shout out nga pala sa kaibigan namin na gumawa at tumulong sa amin para magkaroon kami ng itinerary dito sa Vienna. 3 PM nga pala yung check-in namin sa hotel. Bunk bed nga lang pala yung kinuha namin para sa ganun makatipid kami kahit konti. At dahil bachelor naman kami nila, kaya walang problema. Pero ang nangyari, isang malaking blessings kasi binigyan na rin kami ng tag-isang kama. At sabi ko, okay lang yan para makapaglabing-labing naman kami nila kay. Papahinga lang kami ng saglit tapos gogora na. Pagising namin, di pa kami nakakabangon, bumili kagad kami ng ticket. Go. Oras na, 2 minutes na lang, 2 minutes. Yeah, 2 minutes, let's go. Ganito pala mag-travel, matututunan mo kung paano tumakbo at maghabol sa susunod na trip. Tara, naiwan na tayo ng next trip, tara. At ito naman yung aming pinuntahan. Sobra grabe, ang laki tapos sobrang ganda niya. Pag napunta kayo dito, huwag niyong kakalimutang bumili ng ice cream nila. Tapos naglakad-lakad na lang kami nila kay para dun sa susunod na destination. And then ito na nga yung aming napuntahan mga idol. Sobrang ganda din niya, grabe. Pero mas maganda yung darling ko, syempre hindi natin ipagpapalit. Alam nyo, sobrang buti ni Lord, grabe. Dati napapakinggan ko lang to o naririnig ko lang to sa balita. Itong Vienna, Austria. Tapos ngayon, nakikita ko na yung grabe, ganda mga idol. Tapos naalala ko pa yung dating mga joke punchline na alam nyo, ganda pala sa Vienna na experience namin. Pasok kami ng Vienna, then labas kami ng sausage. Yung mga ganun mga idol. Napapa-thank you Lord na lang talaga ako. Takbo tayo, Lakay, nahabol tayo ng kabayo. Tara, tara. At bago nga mag-sunset ay nahabol na naman namin yung susunod na destination kasi ito yung pinakamaganda, isa sa pinaka-famous din na pasyalan dito sa Vienna. Sa kabilang tren. Let's go. At sabi ko kay Lakay, kahit napagod tayo, laban lang Lakay. Ngayon pa ba uurong durog na ang palong? At ito naman ang bumungad sa amin mga idol. Sobrang ganda at ang lalaki ng kanilang mga rides. Siyempre, hindi ko ipagpapalit yung rides ng Pilipinas. At sa sobrang pagod, napaupo na nga kami nila kahit napainom pa siya ng tubig. At sinabi ko kay Lakay, Lakay, walang problema kung sasakay ka. Hihintayin na lang kita sa baba. At sinabi niya, hindi na Lakay. Wala nang sasakay, Lakay. Grabe, ang tatakas. Kung kasama mo ang family mo, maging yung mga kids mo, I'm sure mga idol, mag-e-enjoy talaga sila dito. At napabilib naman ako sa rides na to mga idol. Okay na sana yung hinahagis, kaso babaligtad pa, grabe. Aminin ko sa inyo, malakas ang loob ko sa ibang bagay, pero pagka mga ganyan, ibang usapan yan. Tapos nakaranas kami ng gutom mga idol. Kaya pinatikim ko sila kay nito kasi hindi pa daw siya nakakatikim nito. Tapos napa-withdraw ko ng euro mga idol kasi hindi pala tumatanggap ng online payment. At hindi naman ako napahiya kay Lakay kasi sabi niya, wow, Lakay, ang sarap ah. Oo, Lakay, masarap yan, pero mas masarap ako syempre. Alam nyo, sa totoo lang, sa dami ng rides ni Isa, wala kami nasakyan. Kaya sabi ko kay Lakay, ako na lang ang sakyan mo. Pero ang totoo niyan, mga idol, naunahan na kami ng takot at kaba. At pumasok sa isip namin kung, what if Lakay? What if kung ganto? What if kung napano Lakay? What if? What if? What if? Puro na lang what if, kaya wala kami nasakyan mga idol. At hanggang dito ba naman sa Vienna, nagkalat sila. Ang malupit, nakiinom pa. Kaya gumaya na rin sila kay, ayan, napaigib pa. At hindi kinaya ng tubig yung aming mga gutom idol. Kaya ito, napabuffet pa. At sinabi ko kay Lakay, Lakay, lagas, pati pambigas. Sabi ko Lakay, dahil naka 6 packet ka naman, ibulsa mo na yung Shanghai Lakay. At pagkatapos nga namin kumain ay bumalik na kami kagad sa hotel para makapagpahinga dahil sa sobrang pagod mga idol. At ito yung aming naging day 1.